Tinalo ng Panginoong Hesus ang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at tinalo niya ang kamatayan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Focused above. Bible truths, real answers, eyes in Jesus. Praise the Lord! Sa araw po na to ay ating tatalakayin ang patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Ang title po ng ating teaching ay Ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ito po ang episode 11 sa ating online Bible study at ikalimang episode sa ating pong Salvation series. Alam ho ninyo, iginugrupo po natin yung ating mga Bible study videos upang mas madali po ninyong masundan ang pagkakasunod-sunod ng ating mga topic. At ngayon po, ating tutuklasin kung ano ang tinatawag nating ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po ay umusal muna ng maiksing panalangin. Ama naming Diyos, sa araw na ito kami po ay patuloy na lumalapit po sa inyo. Patuloy po kami nagpapakumbaba sa inyo. Nananampalataya po kami na kayo po ay tapat at banal na palagi po kaming patatawarin sa aming mga kasalanan kung amin po itong ikukumpisal. Lord, alam po namin nakakagawa po kami na hindi karapat-dapat, hindi nakalulugod sa inyo, kaya't ang aming pong panalangin ang inyong pong kapatawaran. At dahil po dito, Panginoon, ang aming pong hiling sa inyo, O Diyos, na kayo po ang magbukas ng aming puso at isipan, na maunawaan po namin ang aming pag-aaral at higit sa lahat, O Diyos, mai-apply po namin ito sa aming mga buhay. Panginoon, bigyan mo po kami ng strong conviction na ma-share po namin ang katotohanan patungkol sa ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at Amen. Praise the Lord! Ano nga ho ba ang ibig sabihin ng ebanghelyo? Alam ho ninyo, ang salitang ebanghelyo, ito po ay nangangahulugan ng mabuting balita. Ngunit bago ho natin sabihin na ito ay mabuting balita, kailangan ho muna nating itanong, ano nga ba talaga yung mabuting balitang ito at bakit ito tinawag na mabuti? Sapagkat ang totoo ho ito, ang mabuting balita ay nagkakaroon lamang ng saysay kapag naunawaan natin ang buong larawan ng ating kalagayan. At ayon ho mismo sa ating Panginoong Hesus, ang mga nakakakilala lamang sa kanilang kalagayan ang naghahanap ng tamang solusyon. Mababasa po natin sa aklat ng Lucas chapter 5 verses 31 to 32, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Ipinapakita po ng talatang ito ang isa sa mga pinakamalaking problema ng tao. Alam ho ninyo, karamihan ho sa mga tao ay hindi ho nila nakikita kung gaano kaseryoso ang kanilang kalagayan sa harap ng Diyos. Hindi ho nila namamalayan kung gaano na sila kalayo sa Diyos. Hindi nila kinikilala kung gaano kalubha ang kanilang sitwasyon. At dahil ho dito, hindi ho nila nakikita ang kanilang pangangailangan sa Diyos, sa tagapagligtas, sa Panginoong Hesukristo. Kaya ho, ang Diyos ho ay wala sa kanilang mga priority. Kaya ho, hindi man lang ho nila naiisip ang ating Panginoon. At alam ho ninyo, naalala ko ho yung isang talinghaga, sikat na talinghaga ho ito sa Biblia. Ang talinghaga sa alibughang anak. Alam ho ninyo, may isang pangyayari ho doon sa kwentong yon na siya ho ay natauhan. Ito ho yung tinatawag ko pong point of realization. Mababasa ho natin sa aklat ng Lucas chapter 15 verses 17 to 18. Ngunit nang siya'y matauhan, sinabi niya, ako'y babangon at paroroon sa aking ama. Nakita ho ba ninyo yon? Bago siya bumalik, nagkaroon ho siya ng realization. Nakita niya ang kanyang kalagayan. Inacknowledge po niya yung kanyang miserableng sitwasyon. Naunawaan ho niya kung gaano ho siya kalayo sa kanyang pagkakahulog. At nang malinaw niya itong makita, sumunod ho dito ang pagsisisi. Kaya ho napakahalaga ho ng kwentong ito. Kailangan ho nating malinaw na makita kung saan ho tayo nanggaling,
kung nasaan ho tayo ngayon at kung saan ho tayo patutungo. Kailangan hong makita ho natin ang kalagayan natin sa harapan ng ating Panginoon. Kailangan ho nating makita kung ano ho ang tunay nagiging sanhi ng ating pagkakalayo sa ating Panginoon. Sapagkat kung hindi ho natin makikita ang ating tunay na miserableng sitwasyon sa harapan ng ating Panginoon, hindi ho natin marirealize ang kahalagahan at ang importansya ng mabuting balita o ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit kapag ho nakita na natin ito, kapag naunawaan na ho natin ito, ang ebanghelyo ho ay hindi lamang ho isang nagiging mabuting balita, kundi ito ho ay nagiging pinakamahalagang balita na maririnig mo sa buong buhay mo. Kaya ho, magsimula tayo sa masamang balita, sapagkat kung hindi ho natin marirealize kung ano ho yung masamang balita, hindi ho natin mauunawaan kung ano ang mabuting balita. At dito ho, susuriin ho natin ang ating kalagayan sa harap ng ating banal na Diyos. At sa nakalipasong 4 na linggo, tinalakay ho natin ng detalyado ang mga masamang balitang ito at isa-summarize, i-recall po natin sa araw na ito. Ang unang masamang balita ay ito: tayong lahat ay makasalanan. Hindi lamang iilan, hindi lamang mga pinakamasamang tao lamang, hindi lamang yung mga kriminal, hindi lamang yung mga immoral, kundi tayong lahat. Mababasa po natin sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At gayon din ho, mababasa ho natin sa Isaiah chapter 53 verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naligaw. Tayo'y nagsipagliko, bawat isa sa kanyang sariling daan. Ito ho ang katotohanan tungkol sa sangkatauhan. Lahat tayo ay tumalikod sa Diyos. Lahat tayo ay pumili ng sarili nating daan. Lahat tayo ay namuhay ayon sa sarili nating kalooban, sa sarili nating kagustuhan, at ayon ho sa ating sariling pangunawa. Iyan ho ang kasalanan. Ang kasalanan ho ay hindi lamang ang mga masasamang bagay na ating ginagawa. Ang atin hong definisyon ng kasalanan, ito ay ang paggamit ng ating free will upang talikuran ang Diyos. Ang pagpili ho na tanggihan siya, baliwalain siya, suwayin ang kanyang mga utos at mamuhay na hiwalay sa kanyang kalooban at sa kanyang presensya. Ang pangalawang masamang balita ho ay ito: ang kasalanan ay may kaparusahan. Totoo ho, patuloy ho tayong tinatawag ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Ang Diyos ho ay mahabagin at mapagbiyaya, hindi ho ba? At binibigyan ho niya ng pagkakataon ang lahat ng tao na magbalik loob sa Kanya. Ngunit kailangan ho nating maunawaan na ang kasalanan ay may kaakibat na kaparusahan. Sabi ho ng Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Napag-aralan ho natin nung mga nakaraang linggo na ang kaparusahan ho ng kasalanan ay kinabibilangan ho ng una ng espiritual na kamatayan. Nangangahulugan ho ito ng pagkakawalay sa Diyos. Ang kasalanan ho ay nagdala din ng sumpa sa mundong ito. We are living in a broken world. We are living in a cursed world. Kaya ho naging mahirap, naging masakit at puno ho ng paghihirap ang ating mga buhay. Sabi ho ng Genesis chapter 3 verse 17, isinusumpa ang lupa dahil sa iyo. Sa hirap ay kakain ka mula rito sa lahat ng araw ng iyong buhay. Bukod ho sa mga ito, sinira ng kasalanan ang sangkatauhan. Pinadilim ho ang ating mga puso at inalipin ang tao sa mga pagnanasa ng laman. Mababasa po natin sa Marcos chapter 7 verses 21 to 22, sapagkat mula sa loob sa puso ng tao nanggagaling ang masasamang pag-iisip, pangangalo niya, pakikiapid, pagpatay, pagnanakaw, kasakiman, kasamaan. Ang kasalanan din ho ang nagdala ng pisikal na kamatayan at ang lahat ng kaakibat nitong paghihirap.
Ano ho yung mga kaakibat nito? Karamdaman, kahinaan, rayuma, panghihina, paglabo ng mata, bukod pa ho rito yung pagdadalamhati, at higit ho sa lahat, yung sakit ng pagkawala ng mga mahal natin sa buhay. Sapagkat sabi ho sa Hebreo chapter 9 verse 27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan. Ngunit ang pinaka nakakakilabot na bunga ng kasalanan ay ang walang hanggang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Ito ho yung pinaka nakatatakot na bahagi nito, sapagkat ang Panginoong Hesus mismo ang naglarawan ng kakilakilabot na kalagayang ito. Inilarawan ho niya ang lugar na ito ng kadiliman, pag-iyak, at pagngangalit ng ngipin. Sabi ho ng Mateo chapter 25 verse 30, at itapon ninyo ang aliping walang kabuluhan sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng pag-iyak at pagngangalit ng mga ngipin. Inilarawan din ho ito ng Panginoon bilang apoy na walang hanggan. Sabi ho sa Mateo chapter 25 verse 41, pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, tungo sa apoy na walang hanggan na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Nais ko hong pansinin ho natin itong mabuti. Ang apoy na walang hanggan ay inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Hindi ho ito orihinal na inihanda para sa mga tao. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga taong patuloy na tumatanggi, patuloy na tumatalikod sa Diyos, ayaw magbalik loob sa Kanya at pinipiling manatili sa kasalanan, ay makikibahagi sa parehong kakilakilabot na hinaharap. Hindi ho ito pansamantalang paghihirap. Hindi ho ito symbolical na inconvenience. Hindi ho itong mahirap na season lamang. Hindi ho ito panandalian. Ang dagat-dagatang apoy ay huling lugar ng paghuhukom. Ito ang lugar ng walang hanggang pagkakahiwalay sa kaginhawahan, sa awa, at sa kapahingahan ng Diyos. Ito ang kakilakilabot na wakas ng buhay na tumatanggi sa Diyos. Ito ang walang hanggang bunga ng pagtalikod sa Diyos na nagbigay ho sa atin ng buhay. Sabi ho sa Aklat ng Pahayag, chapter 20, verse 15, at ang sino mang hindi nasumpungang nakasulat sa Aklat ng Buhay ay itinapon sa dagat-dagatang apoy. Nakakikilabot, hindi ho ba? Ito ho ay isang bagay na dapat po nating maunawaan at hindi ho natin dapat ipagwalang bahala. At ngayon ho, ang ikatlong masamang balita ay ito ho. Wala tayong magagawa upang mabayaran ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. Ang una hong masamang balita, lahat ho tayo ay nagkasala. Pangalawa, ang kasalanan ho natin ay may karampatang kaparusahan. Ito ho yung pangatlo. Wala hong magagawa ang tao upang mabayaran ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. Wala hong anumang pagsisikap, wala hong anumang human works or human effort ang makakakamit ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, sapagkat hindi ho natin kaya. Sabi ho sa Aklat ng Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Minsan ko na ho itong ipinaliwanag. Ang kasalanan ho, ang kahulugan ho nito sa Biblia ay para hong isang archer, isa hong namamana na namimiss ho niya yung target. Siya ho ay tumitira gamit po ang kanyang palaso, ngunit hindi ho nito naaabot ang target sapagkat siya ho ay kulang. Iyan ang ating kalagayan. Ang pamantayan ho ng Diyos ay ang kanyang sariling kabanalan, katwiran at kasakdalan. At lahat ho tayo bagsak. Lahat ho tayo pumalya. Lahat ho tayo hindi ho nakakaabot. Kaya ho kahit gaano pa tayo magsikap, kahit gaano pa ho karaming mabubuting gawa ang gawin natin, kahit ho gaano pa tayo maging relihiyoso, kahit ho umanib ka pa sa lahat ng relihiyon sa buong mundo, ang lahat ho ng ating mga ginagawa ay hindi sapat upang makamtan ho natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sinasabi nga po sa Isaiah chapter 64 verse 6, ngunit kaming lahat ay naging parang maruming bagay,
at ang lahat naming katwiran ay parang maruming basahan. Malinaw pong sinasabi ng talatang ito na kahit ang pinakamabuti nating gawa, ang ating mga kabutihan, ang ating mga sakripisyo, ang ating moralidad, ay parang basahan lamang kung ikukumpara ho sa glory ng ating Panginoon. Hindi ho ito sasapat upang burahin ang ating mga kasalanan o upang makamta natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Bakit ho? Sapagkat ang problema ho ay hindi lamang ho ang ating mga asal. Ang problema ay ating kalagayan sa harapan ng ating Diyos. Tayong lahat ho ay nagkasala. At ang mga taong makasalanan ay wala hong kakayanan na alisin ang sarili niyang kasalanan. Hindi ho natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Actually ho, kahit ialay mo pa ang buhay mo, hindi pa din ito sapat upang matugunan ang katarungan, katwiran at kabanalan ng Diyos. At kung dito ho magtatapos ang kwento, well, para hong talagang wala ng pag-asa. Ngayon ho, pagkatapos nating makita ang masasamang balitang ito, tila ho wala ng pag-asa, hindi ho ba? Kundi ang kaharapin ho natin ay kasalanan, paghuhukom, walang hanggang kaparusahan. Kung dito ho magtatapos ang kwento, wala na hong kinabukasan ang sangkatauhan. Pero ito ho ang magandang balita, kaya ho ito tinatawag na ebanghelyo Dito ho nagsisimula ang ebanghelyo. Sapagkat sa gitna ng kadiliman, ang Diyos ay nagdala ng liwanag. Sabi ho sa Isaiah chapter 9 verse 2, ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Sa mga nananahan sa lupain ng lilim ng kamatayan, sumikat ang liwanag. Ito ho ang mensahe ng pag-asa. Ang sangkatauhan ho ay nasa kadiliman, naligaw, hiwalay sa Diyos, patungo sa paghuhukom. Ngunit hindi tayo iniwan ng Diyos. Hindi ho tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Sa gitna ng lahat ng ating napag-usapan, kasalanan, pagkahiwalay, paghuhukom, kailangan ho natin itong maunawaan. Hindi tayo iniwan at pinabayaan ng Diyos. Mayroon pang pag-asa. Kaya ho, bago tayo tuluyang pumasok sa mabuting balita, nais ko hong ipaunawa ito sa bawat isa. Huwag mong isipin na dito na magtatapos ang iyong buhay. Ang buhay ho, totoo, isinumpa ng Diyos. Ang buhay ho, totoo, nakahiwalay ho tayo sa Diyos. Ngunit hindi ho ito ang dapat nating kahinatnan. Hindi ho ito ang dapat nating destiny. Totoo ho na napag-usapan at napag-aralan ho natin na ang Diyos po ay banal, matuwid at makatarungan, kaya ho tayo ay nararapat na itapon sa walang hanggang kaparusahan. Ang lahat ho na ito ay totoo. Ngunit ngayon naman ho, unawaan din ho natin ito. Ang Diyos ay mapagmahal, mapagbiyaya at mahabagin. Sabi po sa Aklat ng Awit, chapter 103, verse 8, ang Panginoon ay mahabagin at mapagbiyaya, banayan sa galit at sagana sa awa. Kapatid, kaibigan, mahal ka ng Diyos. Ayaw niyang maranasan mo ang kaparusahan ng kasalanan sa dagat-dagatang apoy. At para mas maunawaan mo ito, sagutin natin yung tanong na ito. Kailan kaya naisip ng Diyos yung tinatawag nating plan of redemption? Kailan kaya napagdesisyonan ng Diyos na isugo ang ating Panginoong Hesus upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan? Ano sa palagay mo? Ito kaya ay pagkatapos ng pagkakasala ni Adan? O kaya bago yung flood, yung the great flood kay Noah? O kaya ito kaya yung naisip ng Diyos na nung si Abraham ay nakapasa sa pagsubok ng Diyos sa kanya? O kaya mas huli pa? Narito ho ang sagot. Bago pa ang paglalang ng mundo. Mababasa ho natin sa aklat ng Efeso chapter 1 verse 4. Ayon sa pagkakapili niya sa atin kay Kristo, bago pa itinatag ang sanlibutan. At ayon ho sa unang Pedro chapter 1 verses 18 to 20, na hindi kayo tinubos ng mga bagay na nasisira, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo na itinalaga na bago pa itinatag ang sanlibutan. Nakita ho ba ninyo yon? Bago pa ang paglalang, bago pa ho likhain si Adan, bago pa ho pumasok ang kasalanan,
May plano na ang Diyos kung paano ililigtas ang tao. At dito ho ay napakahalagang unawaan natin ito mga kapatid sapagkat ito ho yung isa sa mga tanong na hindi ho masagot ng marami, kaya ho hanggang ngayon sila po ay nagdadoubt. Kung alam ng Diyos na magkakasala si Adan, bakit pa niya nilikha ang tao? Alam ho ninyo, ito ho ang isa sa mga katanungan na patuloy na gumugulo sa isipan ng mga atheist at kanila hong inaakusahan ang Diyos. Sabi ho nila, kung alam ng Diyos na magkakasala ang tao, bakit pa niya nilikha ang mga tao upang parusahan sa dagat-dagatang apoy? O kaya, sasabihin naman ho ng iba, bakit kaya hindi na lang niya inalis yung puno? O kaya, bakit hindi na lang niya pinabantayan sa mga anghel ang puno na ito upang hindi makalapit ang mga tao doon at makain ang bunga nito? Pero narito ho ang katotohanan. Alam na ho ng Diyos na magkakasala ang tao, ngunit pinili pa rin ho niyang likhain tayo. Bakit ho? Dahil hindi lamang ho niya nakita ang pagbagsak o yung the fall o yung pagkakasala ng tao, nakahanda na rin ho agad ang kanyang pantubos. Pinaghandaan na ho ng Diyos ang pagkakasala ng tao. Nang magkasala si Adan, hindi ho nagulat ang Diyos. Hindi ho siya nagpanik, hindi ho siya nabigla, hindi ho siya nag-umpisang mag-isip ng solusyon noon lamang. Handa na agad ang ating Panginoon. At mapapansin ho natin sa Biblia, kaagad-agad ho pagkatapos ng pagkakasala, ipinahayag na ho agad ng Diyos ang kanyang plano. Mababasa ho natin sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 15, at papag-alitin ko ang babae at ikaw, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Dudurugin niya ang iyong ulo at dudurugin mo ang kanyang sakong. Kung hindi pa ho ninyo napapakinggan ang tungkol dito, ito ho ang unang propesiya tungkol sa darating na tagapagligtas. Ang binhi ng babae ay tumutukoy sa isang mahimalang kapanganakan. Ito po yung virgin birth of the Lord Jesus Christ. Ang ahas na dudurog sa kanyang sakong, ito ho yung tumutukoy ho sa dyablo na nag-cause para ho ang Panginoong Hesus ay magdusa dito sa lupa. Ngunit dudurugin daw ho ni Kristo ang ulo ng ahas na nangangahulugan ng tagumpay laban sa kasalanan at laban kay Satanas. Napansin ho ninyo, mula pa sa simula, ipinahayag na ng Diyos ang darating na tagapagligtas. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Hindi mahalaga kung gaano kalaki, medium size o gaano kaliit ang iyong kasalanan. Nais ng Diyos na maligtas ka. Hindi siya naghahanap ng dahilan upang hatulan ka. Naghanap siya at naghanda ng paraan upang iligtas ka. Ano man ang pinagdaraanan mo ngayon, maaaring nagagalit ka sa Diyos o kaya magulo ang iyong isip, nalilito sa buhay, nasasaktan, nakakaramdam ka ng pag-iisa, o kaya pagod ka na, o kaya nagdududa ka kung may pakialam pa sa'yo ang Diyos. Ito ang sinasabi ko sa'yo, hindi ka kinalimutan ng ating Panginoon at hindi ka niya kailanman iiwan. At ito ang patunay ng kanyang pag-ibig, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi rin sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit ipinakita ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kaibigan, kung ikaw ay nagda-doubt sa pag-ibig ng ating Panginoon, kung nararamdaman mo, kung pakiramdam mo ay parang hindi ka mahal ng Diyos, tumingin ka sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya niya isinugo ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat mahal na mahal ka ng Diyos at ayaw niya na mapahamak ka, ayaw ng Diyos na mapahamak ako doon sa kaparusahang walang hanggan sa lawa ng apoy. At ngayon, nakita na natin ang masamang balita. Tayo ay makasalanan, may kaparusahan ang kasalanan at hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kung dito nagtatapos ang kwento, wala na talagang pag-asa. Ngunit dito lalong nagliliwanag ang Ebanghelyo. Sapagkat sa gitna ng kadiliman, sa kalagayang wala tayong magawa, sa realidad ng kasalanan at paghukom,
ang Diyos ay nagbigay ng kasagutan. Hindi mula sa tao, hindi mula sa relihiyon, hindi sa sarili nating pagsisikap o sa sarili nating mga gawa, kundi mula sa kanyang sarili mismo. At ito ang malinaw nating nakikita ngayon. Si Hesukristo ang tagapagligtas. Bago tayo magpatuloy, meron lamang akong nais na ipagawa sa iyo. Kung ikaw ay nakikinig o nanonood ng video na ito, sabihin mo ito sa iyong sarili, damihin mo ito, unawain mo at tanggapin mo. Ako ay makasalanan? Ang aking mga kasalanan ay may kaparusahan. Ang pinaka nakatatakot na kaparusahan ng kasalanan ay ang walang hanggang kaparusahan. Ngunit hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Walang anumang pagsisikap ng tao ang makapagkakamit ng kapatawaran ng aking mga kasalanan. Kailangan ko ng tagapagligtas. Kung nauunawaan mo ang mga iyan, handa ka ng maunawaan ang Ebanghelyo. Ayon kay Apostol Pablo, ito ang Ebanghelyo. Mababasa natin sa unang Korinto chapter 15 verses 3 to 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang una sa lahat ang aking tinanggap din, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing, at siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Mga kapatid, ito ang Ebanghelyo, ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ngunit maaaring itanong mo, papaano naging mabuting balita ang pagkamatay ng isang tao? Upang masagot iyan, kailangan ho nating balikan ang problema ng kasalanan. Ang kasalanan ay may kaparusahan at ang kaparusahang iyon ay dapat nating bayaran. Ayon po sa Hebreo chapter 9 verse 22, at ayon sa kautusan, ang lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo, at kung walang pagbububo ng dugo ay walang kapatawaran. Hindi ho simple ang ating pinag-uusapan dito. Hindi ho ito tungkol sa buhay dito sa lupa. Hindi ho ito tungkol sa pansamantalang paghihirap. Ang pinag-uusapan ho natin dito ay buhay na walang hanggan. Forever and ever, for all eternity. Ang iyong kaluluwa, ang iyong kalagayan sa harapan ng Diyos, ang kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Walang tao ang makababayad nito. Walang anghel ang makababayad nito. Walang sino man ang maaaring mag-alay ng kanyang sarili bilang perpektong hain para sa kasalanan ng sangkatauhan. Hindi ho natin kayang tubusin ang ating mga sarili. Ngunit purihin ho ang ating Panginoon, ginawa ito ng ating Panginoong Hesukristo. Kusang loob ho niyang ibinigay ang kanyang buhay. Siya ho ay nagdusa, siya ay nasugatan, siya ay dinurog. Bakit? Upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Ayon po sa Isaiah chapter 53 verse 5, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa para sa ating kapayapaan ay nasa kanya, at sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Nakikita mo ba? Ang ating kasalanan, siya ang nagdala. Ang ating mga kaparusahan, ang Panginoong Hesus ang nagbayad. At naririto ang isang makapangyarihang katotohanan na kailangan nating maunawaan. Ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo ay hindi lamang para gawing posible ang kaligtasan ng iilan. Ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ang nagbigay ng kapatawaran ng kasalanan para sa buong sangkatauhan doon sa mga taong magpapasya na magbalik loob sa Diyos. Ito ay mula sa lumang tipan hanggang sa kasalukuyan at maging sa mga susunod pang henerasyon. Kaya ito ang mabuting balita. Dahil ngayon, sino man ay maaaring maligtas. At ang kaligtasang ito ay hindi pansamantala. Ito ay walang hanggan. At ito ang palagi kong sinasabi. Kung hindi dahil sa Panginoong Hesukristo, ako ay hindi ko kayang maligtas. Hindi ako maliligtas at alam ko na ako ay mapupunta sa lawa ng apoy. Ngunit I will be forever grateful sa ating Panginoong Hesukristo na namatay para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. At hindi siya nanatili sa libingan. Ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay sapagkat siya ang Mesyas, ang anak ng kataas-taasang Diyos.
Tinalo ng Panginoong Hesus ang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sariling kamatayan. At tinalo niya ang kamatayan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagagalak, sapagkat kung paanong siya ay muling nabuhay, tayo rin ay muling bubuhayin. At ang inihahanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya ay lagpas kahit sa anumang ating pwedeng maisip. Sabi sa aklat ng unang Korinto chapter 2 verse 9, ngunit gaya ng nasusulat, ang hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni pumasok sa puso ng tao ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Sa muling pagkabuhay, wala nang pag-iyak, wala nang sakit, wala nang paghihirap, at higit sa lahat, makakasama natin ang Diyos magpakailanman. Mababasa natin sa Aklat ng Pahayag, chapter 21, verse 4, at papahiri ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata, hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni dalamhati, ni pag-iyak, ni sakit man, sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. At ang lahat ng mga bagay na ito po ay ating makakamit at makakamtan sa pamamagitan ho ng Ebanghelyo. Dahil ang ating Panginoong Hesus ay namatay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at siya ay muling nabuhay sapagkat tinalo na niya ang kamatayan. Ngayon ho na nakita na natin ang buong larawan, isummarize ho natin ang lahat ho. Nakita ho natin ang masamang balita na tayo ay makasalanan, na ang kasalanan ay may kaparusahan, na ang pinakanakatatakot sa lahat ay ang walang hanggang kaparusahan at hindi ho natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Ngunit nakita rin ho natin ang mabuting balita. Mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo iniwan at gumawa siya ng paraan. At ang paraang iyon ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ay inilibing at siya ay muling nabuhay sapagkat tinalo na niya ang kamatayan. Ito ang Ebanghelyo. Ngunit makinig kang mabuti. Ang katotohanan ito ay hindi lamang para maintindihan mo. Ito ay isang bagay na kailangan mong tugunan. You need to respond to the gospel of the Lord Jesus Christ. Sapagkat ang kaligtasan ay hindi automatic. Ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo ay kailangang tanggapin. At paano mo ito tatanggapin? Sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Mababasa po natin sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 17, verse 30, sa mga panahong ito ng kamangmangan ay pinalampas ng Diyos, ngunit ngayon iniuutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. Mababasa din ho natin sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 20, verse 21, na nagpapatotoo sa mga Hudyo at sa mga Griego ng pagsisisi sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At mababasa din po natin sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 16, verse 31, manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at ikaw ay maliligtas. Mga kapatid, ito ho ang tamang tugon. Pagsisisi sa Diyos, isang matibay na pagpapasya na magbalik loob sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin ho, pagtitiwala at pagsusuko ng buhay sa ating Panginoong Hesukristo at paninindigan ho sa kanyang ginawa para sa iyong kaligtasan. Hindi lamang ho ito pagsisisi na iniisip ho natin na tayo ay magpapakabait. Hindi lamang ho ito pagsubok na baguhin ang ating mga sarili. Kundi ito ho ay lubusang pagsusuko ng ating mga buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pagtigil sa pamumuhay na hiwalay sa Kanya at pagtigil sa pagtanggi sa Kanya. Ito ho yung paglalagak ng iyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kaibigan, ito na ang iyong sandali. Huwag mo na itong ipagpaliban. Huwag mong hintayin ang tamang panahon sapagkat ang tamang panahon ay ngayon. Huwag mong isipin na kailangan mo munang ayusin ang iyong sarili. Lumapit ka sa Kanya. Broken ka man, makasalanan ka man, may pinagdadaanan ka man, inaantay ka ng Diyos sapagkat mahal ka niya at gusto ng Diyos na ikaw ay maligtas mula sa kapahamakan. Magbalik loob ka sa Diyos. Magtiwala ka sa ating Panginoong Hesukristo at tanggapin mo ang kapatawaran ng iyong mga kasalanan at ang kaloob na buhay na walang hanggan.
Kung ito ang nais ng puso mo na gawin, i-guide kita para sa isang simpleng guide prayer at tinatawag natin itong prayer of acceptance na kung saan ay magbibigay ka ng ating pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo, magsusuko ka ng buhay sa Diyos at sasabihin mo sa Diyos, Lord, simula sa araw na ito, ako po ay magbabalik loob sa iyo at mamumuhay ako na kasama kita. Kung ikaw ay handa na at gusto mong magbalik loob sa Diyos at magtiwala ng buhay mo sa ating Panginoong Hesukristo, ating dasalin ang panalangin ito. Sabihin mo, Amang Diyos, lumalapit po ako sa inyo at inaamin ko po na ako ay nagkasala laban sa inyo. Patawarin mo po ako sa aking pagtalikod sa iyo. Kailangan ko po kayo, Panginoon. Simula sa araw na ito, ako ay nagpapasyang magbalik loob sa inyo. Naniniwala po ako na ang Panginoong Hesukristo ay namatay para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay sapagkat siya ang Mesyas at ang anak ng kataas-taasang Diyos. Isinusuko ko na po ngayon ang aking buhay sa inyo, Panginoong Hesus. Pumasok ka sa aking buhay, maging Panginoon at tagapagligtas ko at baguhin mo po ako. Tinatanggap ko po ang iyong kapatawaran at ang iyong kaloob na buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa iyong pagliligtas. Amen. Kaibigan, kung taimtim mo na ipinanalangin ang short prayer na iyon, narinig ka ng Diyos. Ito yung pangako ng Diyos Sabi niya sa Roma chapter 10 verse 13, ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kung ikaw ay totohanang nagbalik loob na sa Diyos at isinuko mo ang iyong buhay sa ating Panginoong Hesukristo, tinanggap ka niya. Ligtas ka na sapagkat ang kapatawaran ng iyong mga kasalanan ay natanggap mo na sapagkat ang Panginoong Hesus ay namatay para sa iyong mga kasalanan at siya ay nabuhay na mag-uli upang bigyan ka ng buhay na walang hanggan. At sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng video na ito ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo at ito ang mabuting balita. Ang ating Panginoong Hesukristo ang Mesyas, siya ang tagapagligtas. Amen? Maraming salamat po minsan pa sa inyong pag-join sa akin sa ating Bible study. Ako po ay nananampalataya na naunawaan po natin ang ebanghelyong ito ang mabuting balita ng kaligtasan. Kahit ang akin pong paanyaya at panawagan, i-share ho natin ang gospel sapagkat ito ho ay iniutos sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao sa buong mundo. Kung wala ho kayong kakayanan na i-share ang gospel na ito, pwede ho ninyong i-share ang video na ito upang sila po ay maunawaan nila kung ano po ang kahulugan ng ebanghelyo at nang sila man po ay maligtas. At tayo po ay magsama-sama po pong minsan pa sa isang linggo, God willing po kung loloobin po ng ating Panginoon, ang ating pong pag-uusapan, ano ba ang tamang response ng mga tao doon sa biyaya ng ating Panginoon na ibinigay niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Focused above. Bible truths, real answers, eyes in Jesus.